Pinaigting ni Pangulong Donald Trump ang kanyang mass deportation. Sinikap niyang alisin ang mga migrante mula sa lupain ng Amerikano. Nagbigay ng komento ang Papa na ito ay isang kahihiyan at ang sinumang gumawa nito ay hindi Kristiyano. Dagdag pa ng Papa na sila ang tunay na Kristiyano dahil kay Apostol Pedro. Ito ba'y naaayon sa Biblia? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Maaari po bang paki-like, paki-share ang napapanahong videong ito sa lahat? Mateo 16:18. At sinabi ko sa iyo na ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ginugol ni Trump ang kanyang unang isang linggo sa pagbuo ng balangkas para sa kanyang mass deportation vow. Ang mga troopers ay aktibo sa kanilang mga gawain sa hangganan. Ang mga opisyal na immigration ay naglunsad ng mga pagsalakay at higit pang mga emigrante ang nanganganib na ma-deport. Lalong pinaigting ni President Donald Trump ang kanyang mass deportation dahil sa pagsisikap na alisin ang mga emigrante mula sa lupain ng Amerika. Halos sa 538 na mga illegal na emigrante ay inaresto ng mga opisyal at daan-daang iba pa ang mga ipinatapon. I will declare a national emergency at our southern border. Ito ang pinakamalaking operasyon ng deportation sa Estados Unidos at ang kasaysayan nito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Si Trump ay nagsimula manghuli ng mga emigrante. Ayon sa NBCnews.com, gumastos si Trump sa unang linggo para sa pagbuo ng balangkas para sa malawakang deportation. Ipinangako ni Donald Trump noong panahon ng kumpanya sa halalan na kanyang i-deport ang mga illegal na emigrante na iniisip niya na ang mga ito ay maging banta sa mga Amerikano. At bilang Pangulo, siya ay nagdeklara ng pambansang emergency sa US at nagkaroon ito ng makabuluhang kahihinatnan sa hangganan ng Mexico para sa mga migrante sa pamamagitan ng pagdeklara ng emergency. Binuksan ni Trump ang federal na pagpupundo upang suportahan ang agresibong crackdown sa hangganan. Pinuna ng mga protesters ang ginawang pagwawalis ng executive order na inihayag ni Trump sa kanyang talumpati noon sa kanyang inaugurasyon na kinabibilangan ng mga planong palawakin ang teritoryo ng Estados Unidos at pigilan ang imigrasyon. Si Trump ay nagtalaga ng 1,500 na karagdagang tropa sa hangganan at binigyan sila ng otoridad na tumulong sa mga flight ng deportation at sila ay bumuo ng isang pisikal na hadlang sa kahabaan ng border. Bilang bahagi ng kanyang agenda sa immigration, iminungkahi din niyang magpadala ng 10,000 pa na tropa para masiguro ang hangganan. Gayunpaman, si Pope Francis ay pinuna at kinundina ang lahat ng ginawa ni Trump tungkol sa immigration na tinatawag niya itong kahihiyan at ang sinumang gumawa nito ay hindi isang Kristiyano. Il presidente Trump, il quale ha già fatto sapere che fra 2 giorni vuole cominciare il suo programma di espulsione degli immigrati irregolari dagli Stati Uniti. Ecco, volevo chiedere se vi siete già sentiti, se ne avete parlato. No, non ci abbiamo sentito. Lui è venuto una volta qui, quando era presidente l'altra volta, ma non ci siamo sentiti. Ma questo, se è vero, sarà una disgrazia, perché fa pagare ai poveri disgraziati. Grazie a Dio che ha detto che io sono politico, perché Aristoteles define la persona umana come animal politicus, almeno sono persona umana.
e che sono una pedina, ma forse, non so, lo lascio al giudizio di voi, della gente. E poi una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Tanto dico, quest'uomo non è cristiano. Ang isa sa itinutulak ng Laudato Si ni Pope Francis ay ang pagkaisahin ang mga tao, anuman ang kanilang mga relihiyon, nationality, citizen o imigrante. Pagkaisahin sila para iligtas ang sinasabing ang ating karaniwang tahanan. Pansinin natin ang salitang karaniwan. Naalala ko ang mga sinabi ni Propeta Ezekiel sa mga kabanata 44 talatang 23, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at upang ipakita sa kanila kung paano makikilala ang pagkakaiba ng malinis at marumi. Unti-unting hinuhugasan ang utak ng mundo. Unti-unting nabubura sa isipan ng mga tao kung ano ang ipinahayag ng Diyos na banal at kung ano ang mandato ng Biblia. At sumagot si Trump sa pahayag na ito ng Papa. The Vatican is attacked by ISIS, which, as everyone knows, is ISIS's ultimate trophy. I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president. Because it's true. It's true. Because this would not have happened. ISIS would have been eradicated, unlike what is happening now with our all talk, no action politicians. That's what's happening now. The Pope is being told that Donald Trump is not a nice person. And I'm a very good Christian, because the Pope said something to the effect that maybe Donald Trump isn't Christian, okay? And he's questioning my faith. I was very surprised to see it, but I am a Christian, and I'm proud of it. Okay, for a religious leader to question a person's faith is disgraceful. Ang SAR ng Borders na si Tom Homan ay sumagot sa sigaw ng Katoliko tungkol sa operasyon ng deportation ni Trump. Subukan kayang umalis ang Papa sa likod ng 30 talampakang kapal na pader? Sinabi pa ni Homan sa Papa na ayusin niya ang simbahang Katoliko bago niya simulan ang pagpuna sa Estados Unidos. Napaligiran ng pader ang paligid ng Vatican, at kung pumasok ka ng iligal sa Vatican, ito'y mabigat na kasong kriminal at ikaw ay makukulong. Upang maprotektahan niya ang Vatican na kung saan siya nakatira, ay maaring maglagay ng pader kung saan siya namumuhay. Ngunit ang mga Amerikano ay hindi. Dapat manatiling nakapokus ang Papa sa simbahang Katoliko at kanya itong ayusin. No question. The Pope this week said that it's a disgrace what we're now doing with this new government, deporting all of these people. We've got, obviously there's going to be a lot of media searching for the sad stories here, trying to turn public opinion against this operation. What's your message to the American people as you guys do this work? Well, let me give a message to the Pope. I'm a lifelong Catholic. I was born Catholic. I've been through Catholic doctrine. Look, he only concentrated on fixing the Catholic Church, first of all. He's got big problems there. And in the Vatican, they have a wall around the Vatican. If you illegally enter the Vatican, the crime is serious. You'll be charged with a serious crime, be jailed. Yeah. So he can protect the Vatican where he lives. He can build a wall where he lives. Where American people are not allowed that? No. Securing the border saves lives. He needs to understand that. We secure the border. When less people come, less women get raped by the cartel. Less children die in the river. Less Americans die from fentanyl overdoses. He ought to stick to it. He ought to stick to the Catholic Church and fix that. That's a mess. It's exactly right. And we did the details on the wall that's around the Vatican, and it's even nicer than Trump's wall. For as much as Trump likes his wall, the wall around the Vatican is really, really impressive. May isang komento. Gaano karami ang mga illegal na emigrante doon sa Vatican City? Ang sagot, walang mga illegal na emigrante sa Vatican. Ang lungsod ng Vatican ay napakahigpit ang patakaran para sa imigrasyon at sa mga pulisiyang pangmamamayan.
at walang probisyon para sa mga illegal na immigration. Mahal na kaibigan, malalaman ang tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng kung ano ang kanilang turo. Ayon sa 1:7-17, kung ang sinuman ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos ay malalaman sa kanyang turo. Malalaman niya kung ito ay mula sa Diyos o siya ay nagsasalita mula lamang sa kanyang sarili. Ang simbahan ng Roma ay inaangkin na sila ang tunay na iglesia ni Kristo at sila ang tunay na mga Kristiyano dahil sa apostolikong paghalili kay Pedro bilang Papa. Which you quoted is clearly against the divine revelation. It contradicts directly the first commandment of God. Wow! Ito'y kamangha-mangha na kung paano sila nag-aangkin na mahigpit na tagasunod sa 10 utos ng Diyos, samantala ang katotohanan ay kanilang inalis ang 2 utos at binago nila ang banal na araw mula sa araw ng Sabat, ang Sabado, patungo sa araw ng Linggo. At kanilang tinawag ito na araw ng Panginoon. At hinati ang 10 utos sa 2 para maging 10. At ang patunay ng pagpalit ay matatagpuan sa Convert Catechism of Catholic Doctrine na sinasabi na sinubukan nilang baguhin ang mga kautusan ng Diyos. Ito ay eksakto sa propesiya na kung anong gagawin ng maliit na sungay bilang ang Antikristo sa Daniel Kabanata 7:25 na sumasalungat sa unang utos ng Diyos. Ito ba ang tinatawag na Kristiyano? Ang Papa ay hindi nagkamali ayon sa teolohiya ng Romano Katoliko sa kanilang doktrina na ang Papa ay gumaganap bilang pinakamataas na guro at sa ilalim ng ilang mga kondisyon ay hindi maaring magkakamali. Nakakakilabot na pahayag ng obispo na ang Pedro ang unang papa habang ang malinaw na itinuturo ng mga banal na kasulatan na si Jesus ang hindi matitinag na batong panulok ng Biblia at hindi si Pedro. At ang mga susi sa kaharian ay hindi lamang kay Pedro ibinigay ayon sa Mateo 16:21. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ngunit sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailanman hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka Satanas, hadlang ka sa aking landas at iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Ang ibig sabihin ng Pedro sa Griego ay Petros o isang maliit na bato. Mayroong isang napakalaking pagkakaiba dito. Nasa batong ito o Petra sa salitang Griego na ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang sarili mismo bilang ang di natitinag na batong panulok o punong bato. Hindi lamang kay Pedro ibinigay ni Jesus ang mga susi sa kaharian, bagkus ito ay ibinigay niya sa lahat ng mga apostol at sa buong iglesia. Ano ba ang tinutukoy na susi sa kaharian? Ang mga susi na magbubukas sa mga makasalanan sa langit. Ano ba ang nagsara sa langit para sa isang tao? Di ba ang kasalanan? Ang probisyon na para hindi masarahan sa langit at ang susi nito ay ang mga ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, ang pribilehiyo at ang atas na ipangaral ang ebanghelyo ay binigay sa lahat ng mga apostol at gayon din sa buong iglesia. Ang iglesia na walang ibang gawin kundi ang ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Kapag tinanggap ng tao ang ebanghelyo, mabubuksan sa kanya ang kaharian ng langit. Ang titulong Papa ay hindi alam ni Apostol Pedro. Iyon
ay isang terminong bihirang gamitin bilang isang opisyal na titulo hanggang sa huling bahagi ng ika-11 siglo. At may layunin na ito ay baguhin. Ngunit ang Roma ay hindi nagbabago at hindi magbabago, kundi ang Protestantismo na sa kasalukuyan ay nababago, na ayon sa Roma na kailangan natin ang pagpapagaling, kailangan nating dumaan sa paggaling at dalhin sa isang pinakamabuting relasyon para mas maging maayos tayo at maunawaan ang tungkulin ng obispo ng Roma. Ngunit sa Hebreo Kabanata 9, mga talata 25 hanggang 28, kung paano ang mga tao ay nakatakdang mamatay minsan at pagkatapos ay harapin ang paghatol, kung kaya si Kristo ay inihain minsan upang alisin ang mga kasalanan ng marami, at siya ay magpapakita sa pangalawang pagkakataon, hindi upang pasanin ang kasalanan, ngunit upang magdala ng kaligtasan sa mga naghihintay sa Kanya. Ilang beses patay si Jesus? Minsan lamang. Kaibigan, ang lahat ng mga turo para sa kamatayan ni Jesus ay hinuwad ng simbahang Romano-Katoliko. Ang sakripisyo sa misa at ang minsang sakripisyo ni Jesus para sa lahat ay paulit-ulit na misa na kanilang ginagawa. Ito ba ang tinatawag na Kristiyano? Hindi. Ang Vatican ang pinakama-impluwensyang relihiyon sa buong mundo na may malaking papel sa propesiya, na sinabi nito na ang buong mundo at ang mga naninirahan dito ay sasamba sa unang hayop, ang Roma, ang kapapahan na ang nakakamatay na sugat nito ay gumaling. At makikita natin sa darating na panahon ang mga politiko, mga pinuno ng relihiyon, ang mga protestante at maging mga negosyante ay magtitipon-tipon sa paligid ng Roma, at ito ay tiyak ang paggaling sa nakakamatay na sugat nito. Ang tanging peraso ng palaisipan na hindi pa nagaganap, at magaganap ito kapag sina Donald Trump at Pope Francis ay nagkaisang magkasama sa pagpapatupad ng Global Prophetic Agenda. Ano yon? Ang linggo bilang batas na siyang tanda ng halimaw. Ang tunay na Kristiyano ay sumusunod kay Kristo at sa kanyang kalooban. Maninindigan para sa kung ano ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Ang kautusan ay ang katotohanan at ang Biblia ay siyang katotohanan. Mahal na mga kaibigan, gusto mo bang maging isang tunay na tagasunod ni Kristo? Manindigan ka sa kanyang salita at sa kanyang mga kautusan. Hanggang sa muli mga mahal kong kaibigan, patuloy nating pag-aralan ang mga katotohanan. Tunay na malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon. Manindigan tayo na si Jesus lang ang siyang ating tanging pag-asa. Patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.